Hi guys! Welcome back to my channel. Alam nyo ba? So guys, meron naman tayong i-react ngayon guys na video na galing kay PH Malaya. Sabi nga niya dito, Philippines 2025 budget bicameral meeting begins. AFP modernization versus ayuda. What? Diba, tinapayasan nga ng ating Kongreso ng 10 billion pesos ang ating AFP Modernization Program o yung budget ng ating AFP. Buti na lang ang mga Senado binalik ata yung 10 billion, di ba? Kasi, ba't mo naman babawasan yan? Yan na nga yung isa sa mga priority natin, di ba? Na magkaroon tayo ng mga assets, military assets, tapos babawasan mo yung budget. Are you kidding me? Diba? Kung ano yung priority, dapat yun. Dapat nga, dagdagan pa nga yun eh. Diba? Kasi, ang dami pa natin kailangan eh. Alam ko, hindi naman kailangan talagang i-boost natin lahat nun. Pero, kasi mas marami pa nga kailangan sa budget eh. Pero sa nangyayari ngayon di ko lang alam daming nawawalang pera, bilyon-bilyon goodness. Sana hindi totoo yan. Kung totoo man yan, naku po, talaga walang mangyayari sa Pilipinas. Ewan ko na lang. Pero sana good news ito mga idolo. Sasabihin kaya dito sa video ni PH Malaya kung ano-ano ang ating mga priority na military assets na planong bilhin pa for 2025 budget para sa ating Phase 3 AFP Modernization Program. Let's go! Welcome back to our channel. Yesterday, the Bicameral Conference Committee began deliberations on the proposed 2025 national budget. This crucial process will reconcile differences between the House of Representatives and the Senate versions of the budget, aiming to finalize the 6.35 trillion pesos allocation before Congress takes its Christmas break in mid-December. Once approved, President Ferdinand Marcos Jr. will sign it into law as the General Appropriations Act of 2025. One of the most heated points of contention is the reinstatement of 10 billion pesos for the Armed Forces of the Philippines, Yung sinasabi ko, 10 billion pesos na tinapyas ng Kongreso. Buti na lang ang Senado nire-reinstate ang 10 billion pesos para sa ating AFP. Modernization Program. This amount, initially slashed, was restored in the Senate version of the budget thanks to the efforts of Senators J.V.E. Ejercito, Beto de la Rosa, Miguel Zubiri, and Francis Tolentino. However, this reinstatement is not final. The bicameral committee will have the final say, and we can only hope no reductions are made to the already underfunded AFP Modernization and Department of National Defense budgets. Meanwhile, 591 billion pesos is allocated for various cash assistance programs in the 2025 national budget. These include budgets. How much that? Meanwhile, 591 billion pesos is allocated 500 billion allocated for various cash assistance programs in the 2025 national budget. These include 114 billion pesos for the 4PS, or the Pantuwid Pamilyang Pilipino program, funding for AICS, TUPAD, and the Sustainable Livelihood program, and a notable increase for the AKAP program, or Ayuda para sa Kapos and Kita, which jumps to 39 billion pesos from 30. Pero kapag tinanggal na yung akap na yan, puro hearing na, puro
Pero sa dulo, yun nga, may dagdag, may lilitaw. Parang nagiging politics sa tayo dito. I-try kaya din natin ang politics minsan, di ba? Na i-react din. Kasi gusto ko na talaga mag-react din eh. Gigigil na rin ako eh. Diba? Minsan gusto ko nang pasukin talaga itong mag-react sa ating nangyayari sa ating government. Ay, naku, buhay. 10 billion pesos in 2024. But this raises questions. Are these ayuda programs truly helping in the long run? Or are they fostering dependency and being used as political? So may bali-balita nga talaga tinanggal daw ng Senado pero yun naman, nandyan pa rin pala. Diba? Ay, naku buhay. Sana nga talaga sa mamamayang Pilipino mapunta yan mga yan. Diba? Kasi pera naman ng taxpayers. Pera natin yan. Ng taxpayers. Diba? Kasi pamimigay-migay din nila. Kasi pamimigay din nila. Huwag nalagay na yung pangalan nila. Kasi hindi. Oo, kayo nga na gano'n yan, ang program na yan. Pero pera din ng taong bayan din yan, di ba? Kung yun na ilagay yung pangalan nyo dyan, dahil malapit na yung eleksyon, parang gano'n. Para yung pangalan nyo yung bumango. Yun yan, nagiging sa politics sa tayo, mga idolo. Taray natin sa politics talaga. Medyo nai-intriga na rin talaga ako. Kasi gulong-gulo na rin tayo eh. Di ba? So, ayun pala, in the end, binalik yung akap na yan. Pero sana talaga, sa mamamayang Pilipino din bibigay yan. Tulong. Kasi wag naman tayo puro ayuda ng ayuda lang, mga idolo. Grabe naman. Huwag niyong paasahin yung mga mamamayang Pilipino sa lang ayuda lang. Di ba? Ang ayuda, mabilis lang maubos yan. Sa mga mamahaling bilihin ngayon, yun ang dapat unahin. Paano mo papalago? Tulungan ng mga mamamayang Pilipino. Para umangat ang mga buhay namin, di ba? Dapat din naman talaga tayo umasa sa government natin. Dapat may din talaga tayo. Pero dapat, yung mga kinakahit natin, yung mga kinakaltas natin, makita din natin na gumaganda o maayos ng bansang to. Diba? Na may proyekto. Yun lang naman yun. Mayroon yung kinakaltasan ka, pero saan-saan napupunta. Diba? Tayo naghihirap. Iba nagpapakasarap. Sakit sa pangalan. Ay, nako. Tools. Take the AKAP program as an example. This fund wasn't even in the initial versions of last year's national budget, but was suddenly added during the bicameral conference. For 2020, Diba? Suddenly added. Hindi siya kasama sa budget. Alam mo yung nasa malapit pa kayo sa final tawag dito, final budget nyo, bilang iisisingit ka. Parang gano'n. Mahirap dyan. 25, the Senate removed AKAP's 39 billion pesos allocation, but the House of Representatives is fighting to reinstate it. 39 billion pesos may sound like a lot, and it is. That money could be redirected to critical areas like infrastructure, healthcare, disaster relief, or even the AFP modernization program, which Correct. urgently needs funding to protect our sovereignty, especially amid ongoing disputes in the West Philippine Sea. Yun nga eh. Diba? Ang dami pwede paggamitan ng pera niyan eh. Diba? Hindi ko naman sinabi mag-ibigay sa taong bahay pera na yan. Pero, pag puro ayuda,
isipin din natin yung future ng bansa, di ba? Mas maganda yung na may ginagawang para sa ating bayan, kumbaga para mapalago ang ating bayan. Yun ang maganda. Kasi gaya sabi ko yung ayuda, mabilis lang maubos yan. Pero kung ayoko na. Kasi ibibuild. Nabubulol ako doon sa word na yun. Diba? Marami talagang pagkagamitan eh. Huwag nang sana mapunta sa wala. Kung itutuloy nila yung akap na yan, diba? Kasi ang dami nagko-question talaga dyan. Promise. Ewan ko na Pilipinas. Let's put this into perspective. The Department of National Defense requested 245 billion pesos for the AFP modernization program and to kickstart Horizon 3. Out of that, only 75 billion pesos was approved, a mere third of them. Tingnan mo, 245 naging 75 billion pesos na lang. Sa ulo. Diba? Nakakapanginayang naman kasi talaga yan. Kung hindi lang naman hindi naman kailangan sa AFP natin yun eh. Diba? Bakit mong bibigyan ng malaking budget eh? Hindi mo naman bibigyan ng malaking budget para sa wala lang. Meron tayong pangangailangan sa ngayon sa ating military. Dahil matagal na tayong panahon na natenga yung ating sa militar. Diba? Kasi para sa security din naman natin yan eh. Sa future natin yan, diba? Para masabi pa rin tayong malaya. Diba? At kayang idepensa ng ang ating bansa sa tulong ng ating modernization program. Pero 75 billion. Tapos tinapyasan pa ng 10 billion, di 65 billion lang. Anong mabibili mo na lang doon, men? So lahat ng plano ng ating AFP sa ating phase 3 modernization program, marami mai-scrap dyan. Maraming hindi matutuloy dyan. Promise. Request. And yet, we see a sudden push to fund a program like AKAP. Why can't the same miracle funding be applied to our national defense? Our military is already underfunded, with defense officials even seeking private financial assistance to sustain critical projects, a responsibility that clearly lies with the government. In the face of harassment in the West Philippine Sea and the need for a credible defense force, one has to wonder. Tapos nakakatawa pa. Ano ba yun? Yung dating government. Sabihin, tuta tayo ng China. Naipagkaibigan tayo. Why not? Parang walang gulo. Ito naman government natin ngayon. Gusto girahin o labanan. What? Ang isipin nyo kasi guys, tayong kawawa dyan. Kung matuloy man yun, at talagang inisin natin yung bansang yun, na pangalawa o pangatlo sa hundreds of countries dito sa mundong ito, na pangalawa o pangatlo sa malakas na military, anong laban natin dyan? Diba? Sabi ko kahit tulungan tayo ng ng mga allies natin ang gigirahin naman tayo. Ang casualties naman sa atin. Diba? Ay, naku buhay. Gustong lumaban, tatapyasan ng budget. Ano kaya yun? Kung gusto nyo lumaban, dapat na kaya yung budget. Hindi ko talaga maintindihan. Ay, nako. Sa banks.
Is the government prioritizing what matters most? Are we allocating taxpayer money for sustainable development and national security, or are we focusing Yun na nga, sustainable development dapat ilagay o mag-fund. Sustainable development. Mga build na yan o ano. Kasi tayo makikinabang in the future. Lahat ng Pilipino makikinabang niya in the future. Di ba? Hindi yung puro ayuda lang. Pamigay-migay. Sabi ko nga, saglit lang yung pera niya. 5,000, 10,000. Oo, ngayon maghihirap sila. Oo, tayo, maghihirap tayo. Makatim tayo 5,000, 10,000. Saglit lang yan. Diba? Saglit lang yan. Kung isipin naman natin, yung future, nagaganda yung pinamihan natin the future, tayo makikinabang yan lahat. Tis-tis muna tayo. Pero yung tatakilikin natin yung ayo-ayuda. My goodness. Oo, malaking tulong yun. Pero saglit na tulong lang yun, guys. Diba? Saglit lang yun. Ay. Lang kasi. too much on short-term political gains with these so-called IUDA programs? A credible and capable defense force is not just a military necessity, it's a foundation for sustainable development. Correct. Without it, our sovereignty, economy, and future are at risk. Correct. So, the question remains, are we investing in our future, or are we becoming the IUDA Republic? Let us... Yun ang isipin ng taong-taong sinabi niya. Future or Ayuda Republic ba ang Pilipinas? Dahil pang may COVID, kung may COVID, maintindihan ko ba? Pero ngayon, my goodness naman. Ganyan na lang ba lagi kapag ano, malapit na yung eleksyon? Ay, pinapalakpakan. Know your thoughts in the comments below. Should the government prioritize defense over IUDA? Or is there a way to strike a better balance? Don't... Okay naman din yun. Kung talagang may mapupuntahan naman talaga. Diba? Pero isipin natin yung future eh. Hindi yung ngayon lang. Future. Ang dami yung magandang proyekto na ngayon. Wala nang ano. Pinanggalan ng budget. Na makikinabang libo-libo. Pilipino. Ang daming proyekto naman nasasayang. Mahirap kasi yun eh. Nasimulan mo na, titigil. Sayang. Sige. Pag-isipan natin ito mga idol ha. Pakapasuhin ko na yung pagre-react sa ating government. Diba? Sa Pilipino. Kasi concerned ako sa ating bansa. Kung naman din say ko, iba naman sa inyo, okay lang yun. Diba? It's a free country. Sa ano tayo? Nakalimutan ko pala. Sa free of speech, di ba? Pwede tayo magsalita. Iba-iba tayo ng ano, ng pag-iisip sa ating gobyerno ngayon. Pero, ganun talaga. Tayo nagkakagulo, sila doon eh. Hayahay. Tayo nagbabang yan, sila doon. Sure up. Yun ang mahirap doon, di ba? So yan, dami ko na sinasabi. So, hintayin na lang yung vlog ko, guys, regarding sa ating government. Abang yung bagong channel ko yan, guys. Kung pwede naman din dito, why not? Di ba? Basta pa kung siguro sa Pilipinas, pwede na natin ilagay dito. Pagsama-samahin na lang natin, di ba? Ay. Hindi ko kailangan palakpak itong
ating vlog ngayon. Nakakatawa lang. So guys, maraming salamat kay PH Malay sa kanyang video. Kahit na nakakatismaya ang video na to, thank you pa rin kay PH Malay. So huwag niyo po kalimutan mag-subscribe po sa kanya, hit niyo po yung notification bell at i-like din po niyo ang mga videos po niya mga idolo. Ilalagay ko sa description down below ang full video na to, pati po ang kanyang YouTube channel. And guys, huwag niyo rin po kalimutan mag-subscribe din po sa aking channel, hit niyo po yung notification bell at i-like din po ang video na to. At i-follow niyo rin po ako sa aking Facebook page na Alam Nyo Ba? So guys, hindi na po tayo nagtatapos. Maraming salamat po sa lahat. Ingat po tayo lagi and God bless us all. Bye-bye.